Okay, so topic natin for today ay area of triangle. So, alam ko naman, alam na natin kung anong itsura ng triangle, di ba? Okay, so kukunin natin yung area niya. So, bago natin kunin yung area, paliwanag ko lang muna yung area. Ang area ay tumutukoy sa two dimension. Okay? So, meron dyan length tsaka width. Meron namang iba ay side times side. Okay? At meron pang iba ay height times base. Okay? So, pag sinabi nating area, kunin natin yung sukat ah, ng pahiga at pataas. Yun yung area. So, ngayon, paano natin kunin yung area ng triangle? So, meron tayong example. Area ng triangle. So, paano natin kunin yung area? Una, maglagay tayo ng measurement. Example lang. So, yung area, itong nakatayo na to, yan yung tinatawag nating height. So, halimbawa, ang height ay 4 meters at ang base o yung ilalim, ito, ay 10 meters. Ayan. Lagay natin 10 meters. So, ito yung height, ito yung base. Ngayon, ang formula ng triangle ay area of triangle equals base times height over 2. Okay? So, unang gagawin, kunin natin yung corresponding value ng base at ng height. Base dito sa illustration. So, ano nga yung value ng base? Ito yun, sa baba. So, that is 10 meter times, ano yung value ng height? Ito yun, nakatayo. So, yung height natin is 4 meter over 2. Kukopyahin pa rin natin yung over 2. So, ang nangyari lang, pinalitan lang natin yung base tsaka height ng kanilang value. Okay, yung base naging 10 at yung height naman naging 4 meter. Kasi ito yun. Dito ko siya nakuha. Ngayon, magsasolve na tayo gamit ang GEMDAS. So, sa GEMDAS, unahin muna natin ito. 10 times 4 is 10 times 4 is 40 square meter over 2. Ito lang muna yung sinolve natin. Then, yung 2, kakopy natin dun sa baba kasi 10 times 4 lang yung ating sinolve. So, ang magiging ano natin, susunod, so 40 square meter divided by 2. So, ito isasolve natin ito ngayon. So, 40 square meter is equal to 20 square meter. Or pwede nyo isulat yung sagot nyo na ganito. 20 square meter. Parehas lang yan. Okay. Sir, bakit nagkaroon ng 2? Okay? Gaya nga ng sabi ko kanina, ang area ay 2 dimension. Kaya, lagi siyang merong exponent na 2 dito sa unit. At kung paano nakuha yung 2, kasi, yung mga number kasi, meron niyang exponent na 1. So, hindi lang yan nilalagay. So, kapag pinag-add, 1 plus 1 is 2. Kaya, meron tayong squared na 2 sa sagot natin. Okay? So, next natin, itong example. We have 1, 2, 3, ayan. Ito yung magiging height. Kukunin natin yung pinakamataas na point or na line or pinakamahaba. Pwede rin naman dito. Ayan. So, halimbawa, ang sukat ng height ay 6 meter at ang sukat naman ng base ay 12 meter. So, ganun pa rin ang gagawin. Sulat natin yung formula. A, area of triangle equals base times height over 2. So, kunin natin yung corresponding value. Ang base ay 12 meter. At ang height naman
ay 6 meter. Ayan. Kinolor coding ko siya. Ito yung height. Then, hindi magbabago yung over 2. So, solve natin gamit ang GEMDAS. Multiplication muna tayo. Solve natin. So, 12 times 6 is 72 square meter. Meron na siyang square meter, ha? Meron na siyang exponent na 2 kasi meron niyang 1 dyan. So, pag-add natin yung value, dahil law of exponents yan, kaya meron tayong exponent na 2. Then, kokopyahin natin yung over 2, yung denominator na 2. Kasi ito lang naman yung sinolve. So, 72 divided by 2 is 36. So, ang sagot ay 36 square meter, or pwede nyo isulat na ganito, 36 tuldok and m. So, yun lang. Okay? So, dito sa third example, tuturo ko naman sa inyo yung shortcut. Okay? May shortcut yan. So, halimbawa, ito ay 10 meters at ito naman ay 15 meters. So, hindi magbabago. We have area of triangle equals base times height over 2. So, yung base natin ay 15 meters at ang height naman ay 10 meters over 2. So, paano yung shortcut? Ang shortcut, ganito lang. Magka-cancel tayo kasi fraction siya, di ba? Kung napapansin niyo sa mga, kung napanood niyo yung mga naunang video ko about fraction, lagi ako nagsisimplify or nagka-cancel. So, dito sa 15 and 10, alin dyan yung kayang makancel sa 2? So, ang makakancel natin dyan ay ito, 10. So, cancel natin by 2 kasi ang denominator natin ay 2. So, 2 divided by 2 is 1 and 10 divided by 2 is 5. So, meron na tayong 5. So, magiging sagot, 15 times 5 is 75 square meter or 75 na ganyan. Okay? Shortcut yan. Nakakatulong yan kung masyadong malaki yung number. Okay, try natin na wag i-shortcut. Ganun pa rin naman yung kalalabasan. So, 15 meters times 10 meters over 2. So, ito. 15 times 2 is 150 square meter over 2. Or, simplify natin. 150 divided by 2 is 75 square meter. Same pa rin. Mas madali nga lang ito kasi nag-cancel na tayo. Mas mababa, mas madaling isolve. Okay? So, dito naman, kayo ang mag-try. Try ninyo yung shortcut. Bahala kayo. Pwede nyo i-post ang video. So, halimbawa, ito ay 8 meter. Then, ito naman ay 12 meter. Sige. Pwede nyo i-post ang video. Then, sagutan. Pagbilang ko ng 3, post nyo na. Then, after nyo sagutan, i-play nyo ulit. Okay? So, 1, 2, 3. Okay. So, check natin kung tama ang gawa mo. Ano? So, area of triangle. Shortcut muna ang gagawin ko. We have base times height over 2. Hindi pwede magkabaliktad. Ang base ay 12 meter at ang height naman ay 8 meter over 2. Then, mag-cancel tayo. Ano? Cancel natin itong 12 by 2. Pwede namang 8 tsaka 2. Pero isa lang kasi magiging 1 na kasi yung 2 eh. So, cancel natin. So, 2 divided by 2 is 1 and 12 divided by 2 is 6. Then, 6 times 8 is 48 square meter or 48 square meter yan. Yan yung sagot. Okay? So, kung hindi naman shortcut, dito na tayo. 12 meter times 8 meter. Ganun pa rin naman yan. Walang pinagkaiba. Okay? So, 12 times 8 is 96 over 2. Then, simplify natin. 48 pa rin. So, yan yung area of triangle. So, yung formula ng area of triangle is base times height over 2.
Then, huwag kakalimutan yung exponent na 2. Kahit anong unit, lagi siyang merong exponent na 2 kasi area ang ating hinahanap. So, yun lang, area of triangle. So, sana makatulong. Thank you.